Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So, mga kabunyog, mga kababayan, welcome na naman po sa isang namang episode ng Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, hindi muna tayo nag-greet ng ating mga viewers kasi diretso na tayo sa punto. Maiksi lang ito. Ha? Para sa mga gusto, diretso na tayo sa punto, okay? Ito, parang hindi abogado itong si Cayetano. Bakit? Anong tinutukoy natin dito? Eh, di ba nag-file si Cayetano ng resolution, yung kanyang proposed resolution na magbibigay o magsasailalim kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng interim release. At pag nabigyan daw ito ng interim release ng ICC, ang ino-offer ni Cayetano, house arrest. Pero hindi ito house arrest sa Pilipinas. Modified house arrest. Ibig sabihin, doon sa The Hague, the Netherlands. Yung ating embahada doon sa The Hague, the Netherlands, malaki namang compound yon sa premises, sa loob ng premises o compound ng embahada ng Pilipinas sa The Hague, doon isasailalim sa house arrest si Duterte. So parang dahil ang ating embahada doon ay extension ng Pilipinas, kahit nasa The Hague yon, parang lumalabas, parang sa Pilipinas din sinailalim sa house arrest si Duterte. Kaya lang hindi dito sa mismong bansa natin. So ngayon, bakit sinasabi natin parang hindi abogado itong si Cayetano? Actually, yun din ang komentaryo ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ha? Yung proposal daw na yun, yung resolution daw na yun, panay-ingay lang yun. Wala naman daw silbi yun eh. Ha? Yun din ang sabi ng mga experts, ang mga law experts. Ang sabi nila, legal experts. Ano naman yun? Wala namang bisa yun. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, noted. Yun lang, noted. Kasi wala ngang bisa yun. Anong silbi kung maipasa yun ng Senado? Hindi naman obligadong sundin yun ng presidente. Hindi naman. Kasi pagdating sa mga ganyan, ang may say dyan ang presidente. Pagdating sa usapin ng ICC, ang may say dyan presidente, hindi naman Senado. Kaya nga, ang nangyari doon sa proposed resolution ni Senado, ni Cayetano, expressing the sense of the Senate. Yun lang. Para lang maihayag kung ano yung saloobin o damdamin ng Senado. Pero kung ito ba'y may bisa na obligadong sundin ng presidente, hindi niya pwedeng ignore o baliwalain? Hindi. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, noted. So tama, si retired Senior Associate Justice Carpio, wala naman yung resolution na yun. Panay-ingay lang yun. Bakit? Ito naman kasing si Cayetano, parang hindi abogado. Ang ICC International Criminal Court, walang bansang makakakontrol dyan. Hindi naman yan kontrolado ng isang bansa. Ang International Criminal Court ay international na korte. Hindi siya nakapailalim sa isang bansa. Kahit ang Pilipinas, sabihin pa, ang gusto kasing mangyari ni Cayetano, yung gobyerno ni Marcos ay mag-advocate o lakarin ng gobyerno ni Marcos sa ICC na magrantan, mapagbigyan ng interim release. Ang Pilipinas ay willing naman na mag-host doon sa embahada nito sa The Hague. Doon i-house arrest. Yun ang gustong mangyari ni Cayetano. Unang-una, ipapahamak niya pa si Marcos niyan. Nakakahiya. Hindi naman pwedeng mag-advocate ang Pilipinas sa ICC kasi korte yan. Pwede bang pakialaman mo ang korte sa desisyon niya? Pwede bang sumulat ang Pilipinas sa ICC at sabihin na nire-request ng Pilipinas na bigyan ng interim release? Pag na-release ay tatanggapin ng Pilipinas sa compound nito sa The Hague? Hindi pwedeng impluwensyahan, hindi pwedeng pakialaman. Kahit nga lang impluwensya lang, hindi pwede ang isang bansa na tulad ng Pilipinas impluwensyahan ang ICC. Malaya ang ICC magdesisyon sa sarili niya. Kaya sasabihin ni Cayetano na doon sa resolution ni Cayetano, mag-advocate daw ang Pilipinas para mapalaya si Duterte, interim release. Likturahan kaya ang Pilipinas ng ICC na hindi sila pwedeng pakialaman, malaya sila na korte. Hindi hawak ng alinmang bansa, hindi pwedeng magpailalim sa alinmang bansa, hindi rin pwedeng impluwensyahan ng alinmang bansa. Kahit presidente ng Pilipinas ang nandun, hindi pwedeng sumulat ang gobyerno ng Pilipinas, si PBBM, sabihin sa ICC na nire-request natin na i-release ito.
Talagang marirelease lang si Duterte sa proseso ng International Criminal Court. Yun lang. Wag nilang pag-isipan na sa pamamagitan ng resolusyon ng Senado ay mapagbibigyan si Duterte sa kanyang interim release. Hindi mangyayari yan. International Criminal Court yan. Anong pakialam kahit pa ng presidente ng Pilipinas sa ICC? Nakakahiya lang kung makikialam ang presidente ng Pilipinas sa ICC. Nakakahiya. Walang ganong kapangyarihan ang kahit sino mang presidente ng alinmang bansa. Kung gagawin yan ng Pilipinas, tulad ng sinasabi ni Cayetano na hinihikayat niya ang gobyerno na mag-advocate para mag-grant ang interim release ni Duterte, mapapahiya ang gobyerno ng Pilipinas. Ilalagay niya sa alinganin si PBBM. Ilalagay niya sa nakakahiyang sitwasyon. Parang hindi naman abogado itong si Cayetano. Sa sobrang pagkaano niya, DDS. May mga sinasabi pa si Cayetano, hindi ba kayo naaawa sa dating presidente? Hindi ba kayo compassionate? Hindi ba ninyo pagpapahalagahan ang human rights ng isang tao? Wow. Bigla nababanggit ni Cayetano ang human rights, ano? Pero nung panahon, ang daming pinapatay sa panahon ni Duterte. Pinigil mo ba, Cayetano? Pinadvisean mo ba si Duterte na medyo pag-isipan ang ginagawa na war on drugs dahil marami nang napapatay? Na violation na yun, maraming nababiolate ang human rights? Noon, hindi nyo naiisip ang human rights sa dinami-dami ng napatay, walang due process. Tapos ngayon, papahalagahan nyo ang human rights ni Duterte? Unang-una, grabe na nga ang pagrespeto sa human rights ni Duterte. Grabe na ang due process na binibigay sa kanya. Tinatrato naman siyang makatao doon, napakaano nga ng kulungan. Kumpara sa kulungan sa Pilipinas na hindi makatao doon, makatao ang kulungan. Ang standard ng kulungan sa The Hague, sa the Netherlands, sa ICC ay international na standard. Kaya ano naman sinasabi ni Cayetano na parang walang awa kay Duterte? Bakit? Nung ang daming pinapatay, naawa ba kayo, Cayetano? Kagagawan nyo rin yan. Bakit nagsasuffer ngayon si Duterte? Tinulorate nyo siya sa ganyan. Tapos may mga human rights ka pa. Ay, parang hindi abogado itong si Cayetano. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.